Ang baboy ay isa sa mga pinakapopular na karne sa Pilipinas, matipid, masarap at sangkap sa maraming ulam tulad ng adobo, lechon, sinigang at sisig. Ngunit may mga parte ng baboy na hindi dapat gawing regular sa ating dieta, lalo na kung ang layunin ay mapanatili ang kalusugan, maiwasan ang sakit at mabawasan ang peligro ng mga chronic disease. Sa maraming dekada, maraming pag-aaral ang nag-analisa sa komposisyon ng taba, kolesterol at mga contaminants sa karni ng baboy at mga byproduct nito. Ang resulta, hindi lahat ng parte ng baboy ay pantay-pantay pagdating sa sustansya at panganib sa kalusugan. Ayon sa mga nutrition scientists, ang sobrang taba, mataas na kolesterol at mga parte na madalas iniingrasa ay may direktang ugnayan sa mataas na risk ng sakit sa puso, stroke at metabolic syndrome. Halimbawa, ang saturated fats na matatagpuan sa ilan sa pinakatambok na bahagi ng baboy ay ipinapakita ng pagsusuri ng American Heart Association na maaaring magpataas ng LDL, bad cholesterol, na talamak na kaugnay ng arteriosclerosis. Bukod pa rito, ang mga processed na produkto tulad ng hotdog, ham at tocino ay madalas may nitrites at nitrates na iniugnay ng World Health Organization sa cancer risk kung labis na konsumo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na partikular na parte ng baboy at kung bakit sinasabing bawal na pero araw-araw mo palang kinakain. Nyak ng matagal na pananaliksik, pati na rin mga rekomendasyon mula sa mga doktor at dietitian ay ating ihahayag para maging malinaw ang mga panganib at alternatibo sa mas masustansyang pagkain. Ito ay hindi upang takutin ka, kundi upang bigyan ka ng kaalaman na makakatulong sa pang-araw-araw na pagdedesisyon sa pagkain. Handa ka na ba? Tara, simulan natin ang malalim na pagtalakay sa unang parte ng baboy na dapat iwasan. Unang parte, belly o tiyan ng baboy. Ang belly o tiyan ng baboy ay isa sa mga pinakamasarap tingnan. Malambot, maalat, at madalas gawing lechon o sinigang na may maraming taba. Ngunit, ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon, ito rin ang isa sa pinakamataas sa saturated fat content kumpara sa ibang bahagi ng baboy. Ang sobrang saturated fat ay nagiging sanhi ng pagtaas ng LDL cholesterol sa dugo, na isang pangunahing risk factor para sa atherosclerosis at sakit sa puso. Isang pagsusuri na inilathala sa Journal of Clinical Lipidology ay nagpapakita na ang diet na mataas sa saturated fats ay may malinaw na koneksyon sa pagtaas ng bad cholesterol na kalaunan ay nauuwi sa coronary artery disease at stroke. Bukod pa rito, ang belly ng baboy ay karaniwang may mas mababang ratio ng protein sa taba, kaya't habang nakakabusog ito, hindi ito kapaki-pakinabang kung ang layunin mo ay magdagdag ng lean protein sa iyong dieta. Ang sobrang konsumo ng taba ay maaaring magdulot ng weight gain, insulin resistance, at systemic inflammation kung araw-araw itong kinakain na walang balanse ng gulay o prutas. Sa maraming rehiyon ng Pilipinas, ang belly ng baboy ay tradisyonal na ginagamit sa mga espesyal na okasyon. Ngunit ang paulit-ulit at pang-araw-araw na pagkain nito ay hindi inirerekomenda ng mga nutrisyonista. Ang American Heart Association ay nagmumungkahi ng pagpili ng lean cuts at pag-iwas sa mga napakatambok na parte upang mas mapanatili ang mababang LDL cholesterol para sa mas mabuting cardiovascular health. Kung babalikan natin ang kultura at modernong science, pareho itong nagpapakita na posibleng gawing mas ligtas ang pagkain ng baboy sa pamamagitan ng pagpili ng lean cuts, pag-alis ng nakikitang taba, at alternatibong lutuin tulad ng pag-ihaw imbes na pagprito. Sa susunod na talata, tatalakayin natin ang isa pang parte, ang balat ng baboy, at bakit ito dapat pag-isipang mabuti bago kainin araw-araw. Pangalawang parte, balat ng baboy. Ang balat ng baboy ay kilala bilang crunchy kapag pinirito at chewy kapag ginawang sisig o chicharan. Sa kultura ng maraming Pilipino, ito ay masarap na pampagana at kasama sa handaan. Ngunit sa masusing pag-aaral ng nutrition experts, ang balat ng baboy ay halos puro taba at collagen. At kung walang tamang balanse sa diet, ito ay maaaring magdulot ng pinsala sa kalusugan. Ang collagen mismo ay isang protina na kapaki-pakinabang para sa buto at balat. Ngunit ang balat ng baboy ay hindi isang malinis na source ng lean collagen. Ito ay sinasasabayan ng napakataas na grasa. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Food Science and Technology, ang pork skin ay may mataas na level ng saturated fat at calorie density.
kaya't ang sobrang pagkain nito ay maaaring magpataas ng timbang at magpasikip ng mga arterya sa paglipas ng panahon. Dagdag pa rito, kadalasan ang alamang ng baboy ay pinirito sa mainit na mantika o niluluto na may asin at iba't ibang pampalasa. Resultang nagiging mataas na rin ang sodium content nito. Sobra-sobrang sodium ay konektado sa hypertension, mataas na presyon ng dugo, na isa sa pangunahing sanhi ng stroke at sakit sa puso sa Pilipinas. Ang World Health Organization, WHO, ay nagbabala laban sa sobrang paggamit ng processed at high-fat pork products dahil sa mga potensyal na panganib sa kalusugan tulad ng cardiovascular disease at metabolic disorders. Kung nais mo ng mas malusog na alternatibo, mas mainam ang kumain ng lean pork cuts at dagdagan ang gulay at whole grains upang bawasan ang kabuuang taba at sodium intake. Sa susunod na talata, pag-uusapan naman natin ang pige o pork butt, isa pang parte na maaaring nagdudulot ng panganib kung palagi ang kinakain, lalo na sa pang-araw-araw na diet. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-rekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpapatuloy tayo. Pangatlong parte, pige o pork butt. Ang pige o pork butt ay kilala bilang isang malasa at masustansyang parte ng baboy kapag inihanda ng maayos. Ngulit kung araw-araw itong kinakain at walang tamang portion control, maaari itong magdulot ng hindi magandang epekto sa kalusugan. Ang pige ay matatagpuan sa balikat ng baboy at may mas mataas na taba kaysa sa lean cuts tulad ng tenderloin o sirloin. Maraming nutrition studies ang nagpapakita na ang pagkain ng mas mataas na taba na walang balanse ng fiber o complex carbohydrates ay maaaring magpataas ng LDL cholesterol at predispose ang katawan sa insulin resistance. Ayon sa isang pagsusuri sa Journal of Nutrition and Metabolism, ang diets na mataas sa animal fats ay may direktang ugnayan sa pagtaas ng total cholesterol at triglycerides na posibleng magresulta sa fatty liver disease at coronary artery disease. Bukod dito, ang pige, lalo na kung niluto sa matataas na temperatura o pinaprito, ay maaring magkaroon ng advanced glycation end products, AGEs, mga compound na nauugnay sa oxidative stress at systemic inflammation. Ang chronic inflammation ay base sa maraming chronic illnesses gaya ng type 2 diabetes at chronic heart disease. Kung iisipin, ang isang balanced na diet ay dapat may tamang kombinasyon ng lean protein, healthy fats tulad ng mula sa isda at nuts, at mas maraming fiber mula sa gulay at prutas. Hindi ibig sabihin nito na bawal ang pige sa diet, ngulit kailangan itong kainin ng may moderasyon at hindi pang araw-araw o sobra sa dami. Sa susunod nating talata, tatalakayin ang isa pang parte ng baboy, ang intestines o bituka, at bakit ito isa sa mga parte na dapat limitahan lalo na kung iniisip ang kalusugan sa pangmatagalan. Pang-apat na parte, bituka ng baboy o isaw, chitterlings. Ang bituka ng baboy na mas kilala bilang isaw ay isa sa pinakapaboritong street food ng mga Pilipino. Murang bilhin, masarap kapag inihaw at madalas sinasasaw sa suka o maanghang na sasawsawan. Ngulit ayon sa mga doktor at food safety experts, ito ay isa sa pinakamapanganib na parte ng baboy kung hindi tama ang paghahanda at kung madalas kainin. Ang bituka ay bahagi ng digestive system ng hayop kung saan dumadaan at naiipon ang dumi at bakterya. Kahit hugasan at pakuluan, may posibilidad pa ring manatili ang harmful microorganisms gaya ng E. coli at Salmonella. Ayon sa mga pag-aaral sa food hygiene, ang pork intestines ay may mas mataas na risk ng kontaminasyon kumpara sa muscle meat. Ang mga bakterya na ito ay maaaring magdulot ng food poisoning, matinding pagtatae, lagnat, at sa matatanda o may mahinang resistensya, maaari itong humantong sa dehydration o komplikasyon sa bituka. Sa Pilipinas, ilang ulat mula sa mga lokal na health units ang nagpapakita na ang foodborne illnesses ay madalas konektado sa hindi maayos na lutong lamang loob. Bukod sa bacterial risk,
Ang bituka ng baboy ay kadalasang mataas din sa kolesterol at saturated fat, lalo na kapag inihaw o pinirito. Kapag madalas itong kinakain, tumataas ang panganib ng hypertension at sakit sa puso, lalo na sa mga senior. Dagdag pa rito, karaniwang niluluto ang isaw na may maraming asin, toyo o processed sauces na nagpapataas ng sodium intake. Ipinapayo ng mga doktor na kung kakain man ng isaw, ito ay dapat bihira lamang. Siguraduhing malinis ang pinanggagalingan at luto sa tamang temperatura. Para sa mas ligtas na alternatibo, mas mainam ang lean meats o isda na mas madaling tunawin at mas ligtas sa pangmatagalang kalusugan. Sa susunod na talata, pag-uusapan naman natin ang atay ng baboy. Isang parte na akala ng marami ay masustansya, ngulit may mga panganib din pala. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ang 5 parte. Atay ng baboy. Ang atay ng baboy ay matagal nang itinuturing na masustansya dahil ito ay mayaman sa iron, vitamin A at ilang B vitamins. Kaya't madalas itong nirerekomenda noon sa mga may anemia. Ngunit ayon sa mga modernong pananaliksik, ang sobrang pagkain ng atay ng baboy ay maaaring magdulot ng seryosong problema sa kalusugan, lalo na kung ito ay kinakain ng madalas. Una, ang atay ay pangunahing detoxifying organ ng hayop. Dito na iipon at pinoproseso ang mga lason, kemikal at mabibigat na metal na maaaring nakain ng baboy habang ito ay nabubuhay. Ayon sa ilang food safety studies, ang pork liver ay maaaring maglaman ng trace amounts ng toxins na hindi agad nawawala kahit lutuin. Kapag ito ay palaging kinakain, posibleng magkaroon ng long-term exposure sa mga sangkap na hindi maganda sa atay ng tao. Ikalawa, ang atay ng baboy ay sobrang taas sa vitamin A. Ayon sa mga medical journals, ang labis na vitamin A intake ay maaaring magdulot ng hypervitaminosis A na nagreresulta sa pananakit ng ulo, hilo, panlalabo ng paningin at sa matagal na panahon pinsala sa atay at buto. Ito ay mas delikado para sa mga matatanda, buntis, at may existing liver condition. Bukod dito, ang atay ng baboy ay mataas din sa kolesterol. Kapag pinagsama ang mataas na kolesterol at mataas na vitamin A, tumataas ang risk ng cardiovascular disease at liver stress. Kaya't bagamat may benepisyo ang atay kung paminsan-minsan lamang, malinaw sa pananaliksik na hindi ito dapat gawing pang-araw-araw na ulam. Sa susunod na talata, tatalakayin natin ang ulo ng baboy, kabilang ang tenga at pisngi, na madalas ginagamit sa sisig at ibang tradisyonal na putahe, at kung bakit ito dapat limitahan. Pang-anim na parte, ulo ng baboy, tenga, pisngi, mask. Ang ulo ng baboy, lalo na ang tenga, pisngi at mask, ay matagal ng bahagi ng kulturang Pilipino pagdating sa pagkain. Mula sa siziling sisig ng Pampanga hanggang sa dinakdakan na madalas ihain bilang pulutan, hindi maikakaila ang sarap at popularidad ng mga bahaging ito. Ngunit sa likod ng masarap na lasa ay may seryosong usaping pangkalusugan na sinusuportahan ng mga modernong pananaliksik sa nutrisyon. Ayon sa mga nutrition studies, ang tenga, pisngi at mask ng baboy ay halos binubuo ng fatty tissue at connective tissue at napakababa ng lean protein kumpara sa ibang bahagi ng karne. Ibig sabihin, mataas ang taglay nitong saturated fat at cholesterol. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang labis na saturated fat ay nagpapataas ng LDL cholesterol, bad cholesterol, at nagpapababa ng HDL cholesterol, good cholesterol, isang kombinasyong direktang inuugnay sa sakit sa puso at baradong ugat. Sa Pilipinas, kung saan ayon sa datos ng DOH ay kabilang ang cardiovascular disease sa pangunahing sanhi ng pagkamatay, mas nagiging delikado ang madalas na pagkain ng ganitong uri ng pagkain. Dagdag pa rito, ang mga putahe tulad ng sisig ay karaniwang mataas sa sodium, lalo na dahil sa asin, toyo, patis at minsan ay mayonnaise.
Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang sobrang sodium ay may direktang kaugnayan sa alta presyon na maaring mauwi sa stroke, sakit sa bato at heart failure. Ayon sa World Health Organization, mas dapat higpitan ang sodium intake ng mga taong edad 50 pataas dahil mas bumabagal na ang kakayahan ng katawan nilang mag-regulate ng blood pressure. Hindi rin dapat kaligtaan ang paraan ng pagluluto. Ang pagprito o pag-ihaw sa sobrang taas na init ay maaring makabuo ng mga harmful compounds na may kinalaman sa inflammation at oxidative stress, mga prosesong inuugnay sa diabetes, arthritis, at iba pang chronic diseases ayon sa medical research. Hindi sinasabing tuluyang bawal ang sisig o tenga ng baboy. Ngunit malinaw sa agham na ito ay dapat ituring na paminsan-minsang pagkain lamang, hindi pang araw-araw. Sa huli, ang tunay na karamanan ay hindi ang sarap ng isang kainan, kundi ang lakas ng katawan na magagamit natin sa mahabang panahon. Pangwakas na kaisipan. Ang pagkain ng baboy ay bahagi ng kulturang Pilipino at hindi madaling basta talikuran. Ngunit ayon sa mga doktor at napatunayang pananaliksik, malinaw na hindi lahat ng parte ng baboy ay ligtas kainin araw-araw. Ang belly, balat, pige, bituka, atay at ulo ng baboy ay may kanya-kanyang panganib, mula sa mataas na taba at kolesterol hanggang sa bacterial contamination at labis na bitamina o sodium. Ang mensahe ng agham ay malinaw. Moderation at tamang kaalaman ang susi sa mahabang buhay. Hindi mo kailangang tuluyang iwasan ang baboy, ngunit kailangan mong piliin ang mas lean na parte, bawasan ang dami at dagdagan ng pagkain ng gulay, prutas, isda at whole foods. Sa maraming pag-aaral, ipinapakita na ang balanseng pagkain ay mas epektibo sa pag-iwas sa sakit kaysa sa pag-inom ng gamot kapag huli na ang lahat. Para sa mga senior at sa mga gustong tumanda ng malakas at malinaw ang isipan, ang pagbabago sa diet ay isang malaking hakbang patungo sa mas mahabang buhay. Tandaan, ang kinakain mo araw-araw ay direktang nagiging bahagi ng iyong katawan. Kung patuloy mong pinipili ang pagkaing mataas sa panganib, darating ang araw na ang katawan mismo ang maniningil. Kaya bago ka kumain, itanong mo sa sarili mo, ito ba ay pagkain na magpapalakas sa akin o pagkain na unti-unting sisira sa aking kalusugan? Ang tamang desisyon ngayon ay maaring magbigay sa iyo ng mas maraming taon ng masigla at malusog na buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.